parehas lang yung win condition ng dalawang to. Yep. Meron kang Lancelot and Yi Sun-shin. Ang gusto ng dalawang teams na to ay makapag-snowball ng maaga, makapag-farm ang kanilang junglers. You have a Khalid and a Hilda. Dalawang roamers na gustong manggulo, dalawang gustong mangharap. And you have Esmeralda and Uranus. Dalawang XP laners na gustong magbigay ng spasyo around the map. Kabang-abang ang ating masasaksihan. Bagong era na nga ba ng AP Bren ang mananaig sa larong ito o mangingibabaw muli ang paglipad ng Team Falcons patungo sa game number 2. May kita natin maagang salpukan. Actually, ito na may expect mo kapag may kimika. Agresibo, progresibo, at mabilis kumilir ng lane. Nakakatakot din naman kasi kung papalagan mo pa yung Kimi, especially kapag naka-full yung stacks ng kanyang passive. And ito na yung pinag-uusapan natin. Parehas ang win condition ng dalawang teams na to ng early game. Pwede nyo nang sa ibaliwala yung gold laners natin sa ngayon. Magwa 1v1 yung mga yan. And sadly, hindi lamang si Super Marco on that Moskov against a Harith. Pero importante yung magiging early rotations for possible snowball ng dalawang teams na ito. Baliktad to, no? Parang yung game number 1, itong XP ang hindi natin masyadong pinapansin. Posibleng hindi naman natin pansinin kasi Esmeralda tsaka Uranus na naman yan. But on the other side, that's where more of the activity is gonna happen. So, dito parang mas makikita ko na lalo, possibly, yung mga laban natin in terms of the objective takes. Objektiba talaga ang magiging pupunhanan dito ng AP Bren at ng Team Falcons. And going back dito sa matchup na to, sa ating mga gold laners, ang hirap nito para dito sa kay Super Marco, no? Kasi ayan, nararamdaman na natin. And feeling ko nagiging call na lang dito ng Team Falcons. Pre, tiisin mo lang. As long as safe naman itong si Kyle TC at nakakapag-farm, malaki ang magiging laban natin lalo na sa paunang pagong ng larong ito. Ang ganda rin kasi ng pangkuha ni Kyle TC. Remember, yung Tornos Retribution, isa sa mga mahirap pa rin talagang pigilan yan. Pero ang ganda ng hinahawakan na ng AP Bren. Nag-aantay ng pagkakataon na may tumawid. Pero ito na yung pagong at hahawakan na nila. Nag-proc na rin yung karamihan sa mga Rivers dito. And Kyle TC sumusubok na talaga lumapit dun sa ibang mga members dito ng AP Bren. Pero si James pa sa makakuha niyan. Sabay punish doon sa kabila. First blood goes to Lord JM. At mukhang gumugusto pa sila. They want actually more. Present Lap TC makakuha ng unang kill para sa Team Falcons. And X-Nova's gonna escape. Medyo binala si Aqua doon. Nagamit niya pa yung flicker. Oo, nagamit pa ni Aqua yung flicker. Pero thankfully, no, si AP Bren ang nakakuha ng turtle na yun. Kaya at least yung damage ay na-mitigate on the side of AP Bren. In fact, maganda pa nga ito dahil si James Pax yung nakapag-secure for Team Falcons. Wala pa naman masyadong nawawala. Itong trade-off na to ng early game ay I think hindi pa ganong kalaki ang epekto around this game. Magiging importante yung second turtle kung saan pwede na ring maka-apekto yung SOD ng isang Moscow. Kung ang hapdi ni Owen dito, pinag-iitak yung ulo dito ni X-Nova. Nagamit yung traction pulse para kay Aqua. Pero ang gusto ko lang sabihin, hindi talaga tatantanan ni Ogun yan. Tingnan mo naman, sinasamahan na ni X-Nova itong si James Punks para lang malayang makakuha ng farm na gusto niya. Yun naman kasi talaga, no? If you're up against a Hilda or a Khalid, especially kapag alam mong may mas mataas. Nahati na nga dito ang Land of Dawn. Balik tayo sa naging tagpo na ito, no? At balikan natin itong si Ogun. Parang ito yung panahon na manggugulo lang to. Actually, hinahanap pa nga niya kung nasaan itong si James Punks at paulit-ulit nila itong gagawin. Ang mahirap kasi walang gumugulo ngayon kay Kyle. Minsan kasi mas madali pag nahanapin si X-Nova kaysa kay James Punks. Pag nakita mo na si X-Nova, kasama nito yun. Ito yung madalas na tropahan system na iniiwasan ng AP Bren pero wala silang choice kasi kailangan si James Punks na makapag-farm. Tapos ayan, no, kapag naiwan lamang ng bagya ay talagang guguloy na naman. Pero at least nakakapag-farm pa rin si James Max and pakaalagaan naman. Pero ito na, Team Falcons, sisimulan na nila yung turtle na ito. Tinawag na rin si Black TC at ginugulo na si James Max. Kalahati ang kanyang buhay. Pero mamamatay ata si X-Nova. Uy, that's gonna be a raging sandstorm na hindi magpo-proc yung damage. Traction pulse is gonna be there as well. Pero sa Lord JM, chillax lang. Ang mahalaga, nakuha tayo ng isa and we get the turtle. Men, pinag-uusapan natin yung control pagdating sa river at nagagawa na nga ito ng Team Falcons. Hindi lang river control, pare. River control premium. Yung nakikita natin dito sa Team Falcons kasi pinapasok nila yung jungle ng side ng AP Bren. Dalawa pa yung tumotoka kapag minala si James Punks na kailangan niya mag-clear kung saan may malapit ng Uranus. Dalawa pa yung kailangan niya problemahin. Yan yung sinasabi ko. Extended kasi yung river. Kaya yung orange and purple, part ng river niya yan. Pero si Ogun, okay, wait lang. Nagamit yung SOD pero hindi na mo nag-go. Dito ang Team Falcons.
unti-unti nang nakakapondo. 1.2k na ang kalamangan nila. Pero yung mga ganong klase kasi na mga markado, tila alam mo kung saan pupunta Oh, no. iba sa mga members, pero may conceal. Nagagawin si X-Nova, unahan niya na. Super Marco makapag-dash away! But all of a sudden, hindi yata niya kakayanin yung damage. That's a 1 gold laner down in favor of AP Bren. Medyo masama na yung flicker ay nagamit din. Again, that was a great response. Alam nila, actually alam ni Marco na mag-flicker din yung kalit na yon. Pero sadly, no, sapat yung damage and mobility. Oy, grabe. Speaking of mobility, iniiwas-iwasan na ni Lord JM. Yung mga pokes from Pew with that feathered Earthside, pero round number 2 sa baba naman. And si Shizu naman ang kanilang mamamataan ngayon. Flap TZ gusto Ayun talaga lang. makapag-prong. Pero Flap TZ hindi niya aabutin itong si Shizu. Mark safe pang AP Bren. Sa taas, naku po, may off-cam kill din na naganap. Pew ay nakuha ni Lord JM, pero maghahabol si Kyle. Kaya niya mag-i-burst ito. Nakikipagsayawan lang, pero ibibait ata dun kay Aqua. Pero going back doon sa mga nagaganap, talagang pinupuhunan na, pinupunti na yung gold lane. May hingang mangyayari dito kay Super Makmak at most likely ay mabasag pa ito kung hindi aabot ito si Shizu. Oo, kakaiba. Pero parang aabot naman siya. Instead, dito sila sa may bandang gitna. Si Lord JM na lang ang kanilang mamamataan. Pero may traction pulse, walang tatama sa kahit sino man. No casualties whatsoever for both teams. And with his turtle, huling bagong na ito ng larong ito, no, yung at parehas nating komponent, isang turtle na ang nakuha. I feel like may counting kalamangan dito si Kyle TZ considering na mas maganda yung burst damage against the Retribution. At kung titignan nyo yung pwesto ni Flap TZ at ni Ogwen, ay hindi na talaga nila binibitawan yung pwesto na yan. Ayaw na talagang bitawan James Max. Nagamit niya yung kanyang ultimate. Si Flap TZ, ito, tinauna, 4 na yung sumugod sa kanya. Ando na naman yung Raging Sandstorm pero sa Kyle TZ makakuha ng turtle. Walang kahit anong nangyari. Pagkatapos nun, turtle lang. Wala nang prelude, pre. Oh my goodness, ito na, ginagalawan na, minamama na, literal ng Team Falcons, itong AP Bren. And pinapatunayan ng kanilang kupunan na hindi pa tapos ang pananalasa nila dito. And ito, tinan mo si Flap TZ, pre, oh. Oo. Sinasalo na eh. Sinasalo na ng mukha niya yung mga bala eh. Gets ng dalawang teams na to kung paano maglaro sa Project Next na Expanding Rivers. Base pa lang sa draft nila, ito yung mga kaya talagang mag-roam around ng napakabilis. Correct. Yung kayang mag-stay sa loob ng kanya-kanyang jungle at kaya din mag-invade. Dito natin talaga masasabi na preparado ang Falcons and of course AP Bren. At sadyang nature of the matchup, lumalayo kasi sa gold lane yung laban eh. Kung mapapansin nyo yung mga panado ng AP Bren, malapit sa gold lane. Kung saan medyo lugi ang Team Falcons. But on other instances, such as sa loob ng jungle ng AP Bren or sa may XP lane, lamang talaga ang Team Falcons Uy, doon. may tumama na naman a spear of destruction, but that is just a distraction. Kasi iiwasan lang talaga nila yun. Isipin mo, ito yung mga panggulo method eh. Oo. Na legit na makikita mo sila kahit saan. Everywhere I go, I see his face. And that's Flap TZ and Ogwen. That combination. Yun nga, talaga nanggugulo dito. Tuloy-tuloy nila itong ginagawa. Pero since patungo na tayo sa unang lord ng laban na ito, at nakontrolado pa rin ng Team Falcons itong nagiging laro, maaari pang maulit yung ginagawa ng Team Falcons na hinahawakan lang si James Pangs at kukunin lang ng mabilisan itong objektiba. May two options dito ang AP Bren eh. Unang option, ibigay nila yung Lord na ito at maghanap sila ng trade sa cross map. Pangalawang option nila dito is to try and fight for the Lord dahil kapag nakuha ng AP Bren ang Lord na ito o manakaw man lang niya sa Team Falcons, on a timer ng Team Falcons eh, mas maganda yung late game ni James Pangs kung ikukumpara kay Kyle TZ. Yung Moskov yung talagang inaasahan ng Team Falcons dito. Okay, Phantom Execution yung nagamit. Same with the Zaman Force. Na-expend ang ulti dito ni Shizu. So bababa yung chance nila dito na makipag-contest. Aantayin pa nila yung cooldown ng ultimate na ito at maaaring samantalin ito ng Team Falcons. Ngayon naman ay sa may bandang ibaba sa slow push na itong si Super Marco at may plano atang sumama doon sa gaganapin na pagtitipon doon sa Lord. At ito yung maganda sa Expanding Rivers. No? Hindi lamang expanded yung mismong river, mas tumatagal din yung buff na ito. Kaya naman pwedeng tumambay ng saglit o bagya doon sa may bandang ibaba. Pero dahil nga sa vision na binibigay ni Ogwen, no? Parang kahit bang walang Mountain Shocker ang side ng Team Falcons, alam nila parate kung nasaan si James Pangs. Ayun, kita nila yung 5 eh, di ba? 3 hawak dito ni Ogwen, 2 naman hawak ni Flap TZ. Parang kontrolado, parang nakamaphack pa, no? May rounds eh. May tanod, men. Ito yung Falcon tanod, men. Isipin mo, kahit saan makikita mo sila. Pag umabot ka ng curfew, andyan. As in, may delegation, pare. Diba? Ito naman si Ogwen, si James Pangs na naman ang mamamataan. Makapag-dash away siya, gagamitin yung bangka. Will this be enough? That is the question. Pero si Shizu, nagsama na yung 2 mga damage dealers. Pero si Ogwen, nandyan pa rin. Pero hindi na yata nila
mapipigilan pa as that is gonna be a takedown. Sama mo na si X-Nova sa kabila. Dalawang roamers ang tanggal. Oo, nagkapalitan lang ng roamers, no? Good trade mula sa dalawang teams na ito. At least quits lang. Sa inyo si X-Nova, sa amin si Ogwen. Kamuntikan si James Banks doon, pero at least nakahanap sila ng pwesto kung saan makakalamang na talaga si Shizu. What's best here is pares din na expend yung dalawang battle spell ng dalawang roamers na to. So pwede nating i-expect na ang Team Falcons and AP Bren, papatagalin pa nila tong Lord Dance na to hanggat may magkamali ng pwesto o makalamang sa side lane pushes. No, speaking of pwesto, si Aqua ay napwestuhan. Pwede Earthstrike ay nagamit. Kagad dito ni Pew. Nagbago naman ng tagpo kasi sila naman ang medyo kapos pagdating sa resources. Maaaring patagalin nito ni Flap TZ and gamitin lang talaga itong expanding river. Remember na hanggat buhay itong Lord, nag-i-exist yung expanding river na yan. Naka-blade armor to si Ogwen kaya napakatapang talaga niyang mukhaan si James Banks on this season, Shin. And hinihintay lang talaga niya na lumabas. Alam niya na nandito sa RB. Oy, Lord JM ha! May namili siya ng kakambi doon. Kalaban pala. Falling Star Moon yung kanyang ginawa doon pero wala naman masyadong kahit anong ipapalag ang parehas na teams, which is, quite insane to think about kasi pinapatagalan talaga nila. Oo, kasi alam ng Team Falcons na kapag tumagal yung laban na ito, tumataas din yung advantage nila on this Moskov. In yung late game, wait lang ha! Ayan na. Inalaban na nila. Si Flap TZ medyo nakakaramdam ng damage output and it is gonna be Cal TZ again. Taking it para sa side ng Team Falcons. Flap TZ, minamatahan yung kapwa niya XP laner. There's a Falling Star mo na gagamitin pero tila wala masyado magiging laban. May stun na naman na gagamitin para kay Flap TZ but that is gonna be AOD. Instead may SOD. Nabibitawan dito para kay James Banks pero James Banks injured medyo low. Cal TZ is gonna be able to take him down pero kapalit ay ang kanyang sariling buhay. It's 1-4-2. Actually, Wow, Lord 2-4-2 JM. pala pero si Lord JM nandun naman sa may bandang gitna. Aray ko, ang sakit. Pinagsisipan siya din ni Super Markmak. Lalaban pa ba ang AP Bren? Nakahawakan na nila at kukunin itong Torre sa gitna. And yung Lord ay kasama nila sa itaas. Sabi nila, pagtutuhugin ko na to. Sabi ni Super Marco kasi meron na siyang damage output para makapalag talaga. But I guess that is gonna be the end of the fight. May kasamang Lord, may kasamang Turtle at may kasama pang Purple Buff. At itutuloy pa nga nila yung push doon sa may bandang itaas. In fact, itong si Lord JM at X-Nova ay susubok na lamang na bumili ng oras para sa AP Bren. At yan naman kasi yung kailangan nilang gawin. Buhay na ang mga miyembro ng AP Bren. And I feel like defable naman ang Lord na ito. Oo, madidef talaga ito. Pero wag lang talagang maglalalim si Flap TZ. Naramdaman niya na rin kanina yung damage from AP Bren na sabihin natin na nagpa-pile up na at kailangan na maging mindful dito ng Team Falcons. Pero kasi ang goal lang at ginagawa dito ni Flap TZ, pre, sige, pansinin nyo ako, expend nyo yung mga resources nyo, even yung mga spells. And kapag nangyari yun, talagang ilalamang namin. May habulan na ganap. Kyle TZ and si James Banks, ngayon reset ang mangyayari. Pero ang importante naman, walang nabasag na base turret para sa AP. I think the same could be said para kay Lord JM. Umabot na tayo sa level na kaya na niyang harapan yung karamihan sa mga members ng Team Falcons kasi kanina medyo hesitant pa siya Alam niya na wala pa siya masyadong tankiness but looking at the items here. Oo, sakto na rin, no? Nandyan na rin kasi yung Brute Force Breastplate, pati na rin yung Oracle for this Esmeralda. At least kapag ito yung prerequisite nito, kailangan makadikit siya. Yeah. Hindi makunat itong build na to kung hindi siya makakadikit sa mga miyembro ng Team Falcons. And what's best naman dito ay build ang Brute Force Breastplate plus Oracle para makadikit ka. Enough yung cooldown reduction na sobrang spammable ng shield mo. Pero again, yung burst damage kay Few, yung pinakakailangan mong dasalan. Kailangan mong maiwasan yung feathered airstrike if you're Lord JM. Grabe, sinasandwich sila dito ni Flap TZ at ni Ogen. Kitang-kita, 5 miyembro ang nakatago doon. Kahit sinagaw pa yung purple buff, pero lalaban ata dito ang Falcons, ha? Feathered airstrike ay gagamitin para kay X-Nova pero nakapagdasal naman para at least maging safe pa siya sa sitwasyon na yun. Instead, si Flap TZ ang nangalahati ang HP. Lord JM is also gonna be fronting. Parehas lang ang ginagawa ng teams na to. Tug of war. But all of a sudden, wala namang casualty. At ang ganda na ngayon ang gagawin ng Team Falcons. Babalik na rin nila kung saan yung long lane doon nila ipapadala si Super Marco. And surely, AP Bren alam nila na ganito lang gagawin ng Falcons again and again. Now, how do you solve this? Kailangan nila makahanap ng pick-off against anyone. And when I say anyone, literal kahit sino. Para lang magkaroon sila ng very big Lord advantage na hindi pwedeng mag-split push yung Moscow. Well, nakita na natin na ginawa ng Falcons yan ng paulit-ulit doon sa game number 1 at ngayon ay mas importante ito para sa kanila. Lord JM ay nagpakita, same with X-Nova, pero naka-flow ng wave. Kailangan may mag-react. 4v5 ang magiging action dito.
Ang tanong, igugo ba to ng Team Falcons? Si Aqua umuunti-unti na. Si Lord J. Uy, wala rin patay. naman yung kanyang Falling Hala. Star Moon. And that is gonna be a flicker wasted para makaalis siya sa sitwasyon na yon. Still, 5 are alive for both teams. The question is, sino ang unang makukuha? Reset na naman para sa Lord. I-reset lang talaga ito po ulit ng Team Falcons. Look at that, full usage of the expanding rivers. Pero ito na ata yung call ng AP Brent. Kailangan talaga nila makakuha ng kahit isa lang. Oo, yun nga eh. Nag-aantay sila na mag-react doon sa mid-top na version Flap TC kalahati ang kanyang buhay. Pero si Find out ng version dito ng mabilisan. Si Owen sa may bandang likod, may pinaplano si James Bang. Magiging target niya! Nakalahati na naman. Nandito na si James Fox. Talaga sinalubong niya si Reset. Ogwen. Summon Force talaga naghati. Tapos may Alright. reset na naman na gagawin para sa Lord. Pero si Ogwen, hinahabol Eko pa rin. din! And Super Marco gets the Spear of Destruction para sa side ng Team Falcons. Ogwen trying to fight the rest of the members in Flap TC. Talagang hinaharapan si Shizu and Aqua. And they will retreat. It is gonna be Team Falcons taking the Lord in Game 2. Oh my goodness, napakagandang sipat mula kay Super Makmak. Oh, ibang klase yung SOD na yun. That was a very clutch Spear of Destruction mula dito kay Super Marco. And if I'm being honest, hindi niya naman kinailangan gawin yun. Pero yun yung cherry on top na nangyari para sa team mo Falcons. Dahil solvable na yung Lord eh. Oo. Sobrang galos na ng Yisun Jin. Aalis na yun. Hindi na yun magre-retribution contest. Pero sabi ni Super Marco, isure na natin itong SOD. Eh na, wait lang. Si Sureball din, Super ni Pew na masisecure yung orange buff. Lalaban si Shizu, Ako? Super Makmak ay umatras din. Lord ay inaantay pa nila. Hindi man ipo-flow at may isasabay itong mga minions. Pero alam mo si Flap TC, pre, malakas na loob. Alam niya na hindi siya basta-basta matutunaw dito sa larong to. May nakikita sila eh. Sin punong braso. Banggahan kung banggahan to sa balikan. gilid, pre. Banggaan na ng balikat dito. Ogwen and Flap TC nagsisilbing Brusco Bros dito sa larong ito. Lord ay nasa may bandang itaas na at matagumpay nang mababasag yung base turret sa top. Ano magiging next sa target nila? Hindi naka-flow yung baba. So may hingang mangyayari para sa AP. Still very defable para sa AP Bren. 6K man at malaki ang kalamangan ng Team Falcons. Hindi pa rin mawawala yung hope ng AP Bren dito na ma-extend ang serye. Dahil buhay pa rin naman ang dalawang inhibitor turrets sila. In a crucial blade armor pickup on X-Nova ensures na mas mabibigyan niya ng matagal na oras ang AP Bren na mag-scale up. We're still talking about a Yisun Shin dito. The moment na makapag-recover o mag-equilibrium itong laro na to, even if it's not equilibrium, makahabol lang si James Pax, ay meron silang sapat na damage para sabihin na lang natin ay labanan ng Team Falcons even in around 2 to 3k gold deficit. And in addition, from game number 1, ganito din yung nangyari. Nabawasan ng isang inhibitor ng AP Bren. And for Team Falcons, they are at an advantage. Pero for AP Bren, ano bang pwede nilang gawin dito na iba doon sa game number 1 para hindi sila unti-unting matapyasan ng mga inhibitors? Because that's been their problem. Well, unang-una, no, swerte sila sa laro na to dahil yung inhibitor turret na nakuha dito ng Team Falcons ay malapit doon sa Lord. Kung babalikan natin yung game number 1, mas malayo, long lane yung mga nakuhanan dahil both side lanes ay nakuha ng Team Falcons in their first Lord take. Kaya naman dito ay mas madali nilang mababantayan ang kanilang mga lanes habang naglo-Lord. Okay, si Lord JM, masyado tumatapang. Alam niya rin kasi na hindi siya basta-basta matutunaw dito. Nag-aagaw lang ng mga resources ang si Kyle TC. And napakaganda na nasagot doon yung kondisyon na pwedeng gawin dito ng AP Bren na kung saan mapaliit kahit papano at makaabante dito sa larong ito. Pero sobrang importante nitong Lord na paglalabanan natin. And kung titingnan dito sa Infinix in-game equipment, nag-invest na rin into a DHS itong si James Pangs. Wala siyang choice pa rin eh. Ang kukulat nito, so kailangan niya ng additional na way para kahit papano mapunit at mabalatan lahat ng mga armors ng meron dito ang Falcons. Tsaka malabo din kasi na makakapasok siya sa vicinity ng isang Farsa. Napakaingat pumwesto dito ni Few. Totoo. And medyo bilang din lang yung oras niya na makakatapatan si Super Marco. Pero tignan mo naman, Aray. partida may armor na si X-Nova. Pero ganun pa rin kasakit yung pagbakat ng damage. Naku, wala ata sa pwesto si Lord JM. Oo, delikado ata siya dito habang si Flap ay sasalubungin. Itong si Lord JM, nagmimisto lang magkakamag-anak itong mga XP laners natin. Pero sa may bandang likod, pre, may pinaplano si X-Nova Oo nga eh. at si James Fox. Ayan na, nakapag-conceal na. Si Ogwen ang kanilang mga mataan. This time, makukuha nila Wow. ang roamer ng Team Falcons. That's -1 para sa kanila ngayon. AP Bren, they have the numbers advantage. Pero si Flap, ang kanilang gustong patumbahin. How will the case be for them? Okay, Feather na siya gamit. Flap easy, sinasalo lang yung damage mula dito kay James Fox. 30% na yung buhay ng Lord. Makikipag 50-50 retrihan na ito, ha? Uy, ando na naman si Fuchsia na mataan ng Falling Star Ball. But that time, it's LDC tapos may SOD pa na ibabatos ang the rest of the members of Team Falcons. And that is gonna be 1, 2. Isa-isa bumabagsak ngayon ang side ng AP Bren. Si RJ at tumatakbo. Yung Ay, Falling Star Ball, nakapag-buy pero in buhay pa.
Itong si Super Marco. Also, Oh, no! Immortalities are both. 2 heroes are down. Dalawa din para sa side ng Falcons and Lord JM is still alive. Ano, naghahabol dito ang Lord JM. Super Marco, bumabalik na unti-unti kanyang buhay. 30 seconds para kay James Punks. Si Pio hinahanap dito si Lord JM. Sakto niya with the ground! May Winter Crown pero makakatakas pa kaya hindi na ang sagot. Pero nandito na sila sa my base. Flap Daisy and Super Marco talagang umakatok na ng patuloy-tuloy. It's still Aqua trying to save the rest of the gang. But all of a sudden, that is gonna be Lord JM no longer defending. Against all odds, tuloy ang paglipad ng all gods. It's Falcons taking the